Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate that. God bless you all. Thank you so much, Cancer, for all the donations na binibigay po ninyo sa ating channel, sa mga nagsasend ng super thanks. Maraming salamat po. I truly appreciate them. Paunang mensahe po ninyo for today, Cancer, is the Seven of Swords in reverse. Ayan, so parang ang iba sa inyo dito, you are lacking self-confidence. You know, siguro dahil lack of motivation din ang iba sa inyo. Kung sa trabaho to, or sa buhay in general, you know, parang nawawalan siguro kayo ngayon ng amor, wala kayong inspiration, or nawawalan kayo ngayon ng motivation. For some reason, siguro may mga bagay na hindi natupad na mga gusto ninyong mangyari, may mga hindi dumating, inaasahan ninyo, something like that. Kaya parang you are lacking motivation at this time, you know. We have Eight of Swords. So siguro din, Cancer, feeling ninyo, kaya siguro wala kayong gana rin na gumalaw, gumawa ng kung anumang bagay, na sana ay, you know, yung parang maging productive kayo. Parang wala kayo doon sa zone na yon. It's because siguro you are feeling powerless at the same time, no? Feeling ninyo siguro restricted kayo. Siguro may mga naririnig kayo, mga sabi-sabi ng ibang tao, mga criticisms, no? Negative criticisms coming from other people, at yun parang naaapektuhan kayo in a sense na, alam mo yun, yung parang yun ang nag-hold back sa inyo kasi sa mga negative criticisms na yan. Kaya tuloy parang nawawalan din kayo ng gana talaga na gumawa ng mga bagay na kailangan na ninyong gawin or binabalak sana ninyong gawin, ano? Dito din sa Strength in reverse, ayan, so nagkakaroon tuloy kayo ng insecurity, nagkakaroon tuloy kayo ng self-doubt, no? Dati naman, confident kayo about yourself, you're confident about sa mga plano ninyo, confident kayo sa talent ninyo, sa skills ninyo, sa gifts ninyo. Pero ngayon, you know, parang ngayon napapaisip tuloy siguro ang iba sa inyo, Cancer, dahil nga sa mga negative criticisms ng ibang tao, no? So siguro ganun ang ganap dito for some of you. But you know what? Kayo lang ang tanging nakakaalam. Actually, no, Cancer, kayo lang ang tanging nakakaalam kung sino kayo, kung ano kayo, ano yung mga kaya ninyong gawan, what are your capabilities, your talents, skills, and gifts. Kayo lang ang tanging nakakaalam kung ano ang kaya ninyong gawan, no? Kaya as much as possible, wag na lang ninyong pansinin, no? Yung mga negative criticisms ng mga ibang tao, at saka ano na lang, gamitin ninyo yun, no? As an inspiration, gamitin ninyo yun as motivation para mas gumaling pa kayo, mas lalo pa kayong maging magaling, mag-shine pa kayo lalo, no? Gamitin ninyong inspirasyon tuloy yung mga criticisms na yan, 'di ba? Para mas lalo kayong magtagumpay. So we have Six of Pentacles. Ayan, kung ano yung kailangan ninyo sa ngayon, ano, you will get that. No, marireceive ninyo yan. Yan ang promise ng Six of Pentacles. What your needs right now will be met, no? Kaya kung kailangan ninyo dito ng pera, kailangan ninyo dito ng advice, kailangan ninyo ng opinion, you will get that, no? People will come towards you para ibigay sa inyo yan, no? People will be sent to you ng universe para maibigay sa iyo kung ano ang kailangan ninyo sa ngayon. Siguro in terms of money, there may be people na magreregalo sa inyo, magbibigay sa inyo ng pera, mayroon siguro magpapautang, magpapaloan, or siguro, no, kung meron kayong mga hinihintay na kunyari bonus,
o kaya komisyon, kung nangungumisyon kayo. So, maaaring ngayon din, timing, yan ay dadating, no? At ang maganda rito, kung ano yung parating sa inyong pera, kung perang kailangan ninyo, that will be more than enough para doon sa mga kailangan ninyo sa ngayon. Kaya magkakaroon pa rin kayo ng tendency dito na makapag-save pa for the rainy days. May tatabi pa kayo, and at the same time, meron din kayong maibibigay pa sa mga nangangailangan din. So, we have the sun energy in reverse. Ayan. So, you know what? Feeling gloomy talaga ang iba sa inyo. Feeling gloomy, feeling sad, no? May mga ganong ganap. Kasi nga, parang siguro may mga bagay din talaga dito na nakapagpalungkot sa inyo kasi siguro may mga ina-expect talaga kayo na hindi ninyo nakuha. Yung parang nanghihinayang kayo sa pagkakataon, nanghihinayang kayo sa oras, yung ganon, ano. But you know what, Cancer, alalahanin nyo na lang, no, na kung hindi ukol, hindi bubukol, regardless of kung gaano kayo nagtiyaga, gaano ninyo pinaghandaan ang mga bagay-bagay. If it's not meant to happen yet, it will not happen talaga, regardless of the effort na ilalagay ninyo sa bagay na yan. 'Di ba? Always remember that things happens or things unfolds according to the divine order and timing. 'Di ba? Divine timing is never late. Never late. Never ever advance. No? Kung ano yung oras na nakatakdang mangyari ang dapat mangyari, yan ay talagang mangyayari dyan, no? But if it's not meant to happen yet, kahit anong gawin natin, hindi pa rin mangyayari, okay? So, lagi na lang natin tatandaan yan para hindi tayo masyadong mataas mag-expect sa mga bagay-bagay or hindi na natin, wag na nating pag-worryhan pa, no, mga bagay-bagay. Let's just surrender to the natural ebb and flow of life. What else? Final message po ninyo is angel number 0000. There would be reset, relaxation, unknown surrender, finish line, success, and victory coming in. It serves as a timely reminder that anything can be accomplished. If you can dream it, there is no reason you can't make it a reality. If something is in the possession of another person, it is also available to you. Dahil lahat naman tayo deserving, no, of the abundance of the universe. So kung ano ang nakikita mo sa iba, dadating ang oras, yan din ay magkakaroon ka din yan. So try to remain calm. What's meant for you won't pass you by. So let go of tension and just relax. So good luck, Cancer. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Scorpio, maraming salamat po sa lahat ng nagdo-donate sa ating channel. Salamat po sa inyong mga pagpapadala ng super thanks. I truly appreciate it po. Thank you for your generosity. So, unang mensahe po ninyo ngayon is Scorpio is judgment in reverse. Ayan. So, ang iba siguro sa inyo dito, you are feeling down, walang gana, siguro there is confusion, you know, parang wala siguro kayong clear, hindi niyo nakikita ngayon yung clear path of where you are heading, no? Kaya, meron din kayo yung indecision energy kasi hindi niyo makita kung alin yung kung alin ang path, no, na dapat ninyong puntahan, ano ang best path para sa inyo sa ngayon. Kaya ayun, may indecision kayo, hindi ninyo ma-figure out ngayon ang best path, kaya nagkakaroon kayo ngayon ng indecision. So with the Seven of Swords in reverse, ayan, so maaaring magkaroon na kayo ngayon ng pag-move on din, no? Pag-move on doon sa mga sitwasyon na siguro naging mabigat para sa inyo, katulad na lamang na siguro meron kayong conflict with another person, meron kayong conflict with katrabaho, kaopisina, kapatid, kamag-anak, kaibigan, no? Whatever the case may be. Pero ngayon,
you are going to decide na it's about time na para mag-move on na from that situation, para gumaan na din ang inyong pakiramdam, no? Yung ganon. That is a very beautiful energy din kasi bukas na kayo dito sa forgiveness, bukas na sa inyo dito ang pagpapatawad or humingi ng kapatawaran kung kayo yung kailangang humingi ng kapatawaran. So, reconciliation dito is possible for some of you. Speaking of moving on, you're definitely going to move on, no, with the Chariot energy dito, no? Alam ninyo na mas makakabuti para sa inyo na mag-move on, na mas makakabuti sa inyo na buksan na yung sarili ninyo para sa pagpapatawad, no? At kaya naman gusto ninyo ngayon na makipagbati na sa mga tao na hindi ninyo kabati, no? Mga tao na meron kayong mga hindi pagkakaintindihan in the past, no? So ngayon parang nagbubukas na ang puso ninyo para sa pagpapatawad or paghihingi talaga ng tawad, no? So yun ang napipick up ko dito for some of you. Even if mahirap sa kalooban ninyo na gawin yun, no? Kasi it takes a lot of courage, di ba? Para magpatawad tayo or humingi tayo ng kapatawaran. It takes a lot of courage for us to be able to do that, pero parang ang iba sa inyo, yun ngayon ang nararamdaman ninyo. Yun ang sa tingin ninyo makakabuti, no? Para maging mas maayos na din ang inyong pakiramdam. Death energy in reverse. Ayan. So, parang nasa stagnation energy ang iba sa inyo dito. This could be related to this judgment energy in reverse, no? Na parang hindi kayo makapagdesisyon. Major change, no? Ang dapat na ang hinihingi ng inyong sitwasyon, pero parang ayaw ninyong gumawa ng kahit ano. You're not going to take action, no, towards whatever changes it is na sana ay kailangang mangyari or dapat ninyong gawin. Kasi nga, hindi pa kayo makapagdesisyon, no? Hindi pa ninyo ito mapagdesisyonan. Ano nga ba? Mag-a-apply nga ba ako ng bagong trabaho or I will stay here where I am now? Maglilipat ba ako ng bahay? Maglilipat ba ako ng apartment, ng condo? Or I will stay where I am now, no? Yung parang a major, dapat major move ito na mga, yung parang kailangan ninyong gawan pero hindi ninyo yan mapagdesisyonan sa ngayon, no? Parang there is a major change na kailangan gawin, pero nandoon kayo sa stagnant energy for some reason. Wala kayong gana sa ngayon na mag-isip, no, ng mga ganong bagay, or wala kayong direction kasi ngayon, no, of you, if you are going to move or not, if you are going to change something sa buhay ninyo or not, no? So parang ngayon gusto nyo lang na stay put lang muna kayo, no? Yung ganon. So what else for Scorpio? We have Two of Cups. Ayan. Maybe because siguro focus kayo ngayon sa mga partnerships, no? Focus siguro kayo ngayon sa relationships. Kaya, wala kayong gana about other things, wala kayong oras for other things, no? Lalong-lalo na sa mga pagbabago kasi siguro focus kayo ngayon sa inyong mga relationship. Maybe that is a love and romantic relationship dito. Ang napipick up ko dito, siguro meron kayong hindi pagkakaintindihan with your person, no? Kaya naaapektuhan ang pag-iisip ninyo regarding other things, no? Yung disposition ninyo sa buhay, apektado siya kasi siguro dahil sa rough patch na pinagdadaanan ninyo with your person, no? Of course, this is not going to resonate with everyone, so just take as it resonates. But with the Two of Cups dito, nandito sa inyong reading, this also signifies na kung meron kayong rough patch with your person or with your partner, no? Or with your asawa, girlfriend or boyfriend, yung ganon. This is a time also na magkakaroon kayo ng magandang pag-uusap at maaaring mag-reconcile kayo dito, no? Maaaring ma-patch up ninyo dito ang inyong hindi pagkakaintindihan at magsimula kayong muli, no? Yung ganon. Na madadala yan sa pag-uusap, madadala sa pagpapakumbaba
ninyo or ng inyong person. Kaya kayo magkakausap dahil meron ditong magpapakumbaba sa inyo. Kaya maaaring ito yung pagmumulan, no, ng magkakaroon na kayo ng clear direction sa buhay pagkatapos ninyo na mag-reconcile, pagkatapos ninyo na maayos ang kung ano man ang gulo or hindi ninyo pagkakaintindihan. Kasi kaya siguro din kayo nawawala sa wisyo, wala sa focus dahil nga may rough patch kayo na nangyayari with your person. Kaya hindi kayo makapag-concentrate. So, tignan natin kung ano ang final message ninyo is Scorpio. We have angel number 7777. Ayan, perseverance. Yan ang kailangan ninyong gawin sa ngayon. There may be a need of a change of perspective. You may need to do some kind of reflection. Kailangan ninyong paandarin dito, i-activate ang inyong inner strength. No? Gamitin ninyo ang inyong wisdom and definitely you will receive the enlightenment that you need at this time. There's a need for a change of perspective on whatever has taken over you now. If you want to succeed, you need to keep going down the road you're on. Reach for the wisdom within and then you'll just know what the right next step is. Ang dami nyo nang alam, Scorpio. You've gone through a lot of different kinds of situations sa buhay. Kaya person of wisdom na kayo, seasoned in life na kayo in terms of life experiences. Use those wisdom and learnings and life na you've gathered along your life's journey para manavigate ninyo ang inyong mga sitwasyon sa ngayon. So, good luck po, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Cancer, maraming thank you po sa inyong lahat sa mga super thanks na pinapadala po ninyo sa akin, sa inyong generosity. Salamat sa mga donation, no, na pinapadala ng ninyo, Pisces. Thank you very much. I truly appreciate them po. So, unang mensahe po ninyo sa ngayon ay Four of Swords. Ayan. So, Pisces, most likely, ang iba sa inyo or karamihan siguro sa inyo, pagod, exhausted, maybe burnout sa ngayon. Kaya inimbitahan kayo dito na magpahinga kayo. Now is the time for you to rest, to relax, no? Mag-contemplate kayo, magkaroon kayo ng time para sa sarili ninyo, to rejuvenate, to recuperate, to recharge, to refill your cup. It's a must, no? Na alagaan nyo muna yung inyong sarili, alagaan nyo muna yung inyong pangangatawan sa ngayon so that you can get your physical strength back, 'di ba? And balance din, no, sa buhay ninyo at this time. Kasi parang pagod na kayo. There may be imbalance already na nararanasan kayo sa buhay. Kaya kailangan nyo muna na mag-step back. Ibalik muna ninyo ang inyong sarili sa sentro. Magpahinga kayo, mag-relax, mag-rejuvenate kayo. Okay? There may be people also that are helping you or willing to help you kung ano man ang kailangan ninyong tulong sa ngayon. Kasi maybe overwhelmed na kayo sa inyong trabaho, overwhelmed na kayo sa inyong mga obligasyon, responsibilidad, kaya siguro pagod na pagod kayo kasi feeling niyo wala kayong kasangga, wala kayong katulong, kaya you have to do everything by yourself, no? Kaya this is a reminder for you na if you need help, you know, help is always available to you. You just need to reach out to people. You just need to call them. You just need to speak to them. Humingi kayo ng tulong, humingi kayo ng assistance. Okay? Some of you dito, in terms of trabaho, career, ganon, or negosyo, there may be partnership, collaborations happening dito. Between you and another person or between you and a group of people, no? So, siguro, papasok kayo sa isang
grupo dito, or maybe mabibigyan kayo ng katulong sa kung anumang proyekto or trabahong ginagawa ninyo. So you will be working with the team dito, no? So that's really beautiful. Two of Pentacles, you're really multitasking, Pisces. Kaya kayo napapagod na kasi you have too much on your plate. You are multitasking. Kailangan na ninyo dito ng balanse talaga, kaya kailangan ninyong magpahinga muna, mag-recalibrate muna kayo, mag-reset muna kayo ng buttons ninyo, kumbaga, para maibalik ninyo yung buhay ninyo, yung sarili ninyo sa balance, okay? So that you'd be able to figure out, no, what are the things that you need to prioritize, ano ang dapat nasa list number 1, 2, 3, and so on, okay? Hierophant energy, maaaring ito yung trabaho ninyo, no? Maaaring kayo ay isang mentor, isang life coach, spiritual counselor, spiritual guide, advisor, mga ganon. And siguro dami-dami kayong kliyente. Dami ninyo siguro kliyente, ang daming taong lumalapit sa inyo. And siguro yung mga problema ng mga taong ito na inilalapit sa inyo, you've been observing them, kaya nai-stress kayo, no? Maaaring sa dami ng napapakinggan ninyong problema from your clients, na-absorb, dumidikit sa inyong energy field ang kanilang mga problema, kaya din pati kayo nai-stress, no? So, maaaring may ganun ng ganap dito for some of you. We have Queen of Wands. Ayan. So, dito naman, you're very confident, you're very attractive, very passionate, very independent, determined. Napakaganda ng qualities ninyo sa ngayon, Pisces, no? Kasi kaya pala napapagod kayo dahil sobrang sipag kayo, sobrang determinado kayo. Kung ano yung ine-envision niyo for yourself, talagang nag-e-effort kayo, no? You're putting your 100% energy, time, and even resources into it para kayo ay makarating sa inyong tagumpay, no? And maybe some of you, ganun talaga kayo kahit kailan, no? Maaaring ganun kayo ka-focus sa kung ano man ang plano or gusto ninyong gawin. Kaya napapagod kayo. So you really need to get the balance back in your life. Kaya importanteng magpahinga muna kayo, mag-step back muna kayo sa kung anong pinag-focusan ninyo. Final message po ninyo ay angel number 1144, high vibes. Napakaganda kasi divine intervention is coming in, no? Sabi dito, there will be prosperity also coming in, big ventures, fated events, faith, purpose, higher calling, no? Are just some of the things, no, na maaaring mag-unfold sa buhay ninyo sa ngayon. Love or other happiness lurks just around the corner. It will be something much better than in your wildest dreams. A rare opportunity, an exciting encounter with like-minded people will exceed your expectations. So that's beautiful. So Pisces, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.